Ito yung pinakamurang Mio Sporty ngayon na makikita mo sa market. Dito sa kanilang repo sale for as low as 7,000 pesos na lang. Grabe, isang buong motor. Halos presyong bakal na lang to. Puntahan nyo na dito sa kanila para maiuwi nyo na to. Meron din tag 10,000 pesos. Sa pinakaharap, ito sa mga walang budget. Kung gusto mo magkaroon ng motor pero wala kang ipon, for as low as 5,000 pesos. Tapos dito sa pinakalikod, ito may nakita ko rito nag-iisang Yamaha site. Yung presyon nila rito nasa 17,000 pesos. So yun lang yung mga sample unit na meron sila rito. Mamaya iisa-isay natin yan para magkaroon kayo na idea, para malaman nyo kung magkano yung presyo ng motor, kung paano kayo makakakuha ng second-hand motorcycle dito. Please make sure na tapusin nyo itong vlog natin dito para wala na tayong masyadong maraming tanong, right? So tamang-tama to since paparating na rin yung 13-month pay natin ngayong December. Isa na tong mga motor sa pinakamagandang bilhin natin para magamit natin pang service sa trabaho, pang araw-araw. So samahan nyo ako, ililibot ko kayo kung magkano yung bentahan ng mga motor dito, ano-anong units at kung paano kayo makakakuha ng second-hand motorcycle dito. Tara! So ayan, magsisimula tayo dito sa pinakaharap. Ito karamihan na nandito, mga Mio Sporty, tsaka doon mga Decambio, tsaka TBS, and then doon sa pinakalabas. Pero bago yan, bago natin simulan, i-explain ko lang kung paano kayo makakakuha ng second-hand motorcycle dito. Kailangan nyo po mag-walk-in dito sa Wiltec, Baliwag, Bulacan, kasi hindi po sila nagde-deliver ng unit. Alright? Kailangan nyo mag-walk-in dito, and para sa mga buy and sell, pwede kayong pumunta rito, pero ang payo ko lang sa inyo, magdala na kayo ng sariling truck kasi maraming pupunta rito pag napanood na rin nila itong vlog natin dito. Tapos sa mga magtatanong kung pwede ba maghulugan ng motor dito, ang sagot ay hindi po, kasi masyado nang mababa yung presyo nila. Kagaya nito 7,000 pesos lang. Kung installmentan to, syempre tutubo pa yan. So okay na yan, cash na lang. So sa mga magtatanong naman kung paano yung original ORCR, usually daw nasa 1 to 2 months bago nila may release yung original ORCR. Pero ang maganda rito, habang wala pa naman yon, bibigyan nila kayo ng Xerox copy, syempre para magamit nyo yung motor. So ayun mga sir, yung proseso nila rito para makakuha kayo ng motor. So simulan natin dito sa Yamaha Mio Sporty nila. Ayan, meron sila ritong color maroon. Etong maroon nila nagre-range ng nasa 22,000 pesos na lang. Ang maganda rito, kagaya ng sinabi ko kanina, all-in tong presyon nila na to. Kumbaga no hidden charges, yan lang ilalabas mo, iwi mo na agad yan. So ayan, 22,000 pesos. Condition wise, talagang napaka-solid pa rin, napakaganda ng kulay. Lalo sa lens, wala kang masasabi. Tapos dito Mio Sporty uli, ito mas mababa to. Etong isa, 17,000 pesos, same color sila, pare silang color maroon. Medyo naninilaw nga lang yung lens niya, pero sa presyo panalo na to. Ayan yung itsura niya. Tapos dito Mio Sporty uli, itong color violet ata to, parang halaya siya, nasa 18,000 pesos naman. Ayan no, medyo basag lang yung lens niya pero sa presyo mababa na to. Tapos itong sporty na to, color matte orange, nagre-range ng 18,000 pesos naman. Ang ganda pa ng pagka-matte orange niya no, swabing swabe pa yung kulay tsaka yung lens niya. Smiley okay din. Tapos naka aftermarket na siya na front shock, color maroon. Aftermarket yung tire niya pero pwede pa naman. So yan, 18,000 pesos. So pagka pumunta kayo dito, pwede nyo naman isa-isay niya, kilatisin nyo na lang kung saan swak yung budget nyo. Syempre since second hand motorcycle pa rin to, final decision dyan kayo kung kukunin nyo or kung swak sa budget nyo. And then dito tayo sa medyo mura-mura naman na Mio Sporty nila. Meron sila rito parang emerald green ata to, na may pagkamat. Ito yung nakita natin kanina na mababa na lang yung presyo. Etong isang to nasa 10,000 pesos na lang. Ang year model niya parang 2018. Ayan yung itsura niya. So ayan, sa mga walang budget dyan, ito talagang kahit sang kalsada ka mapunta, merong gumagamit nito. Mio Sporty, 10,000 pesos lang. Saan ka pa makakita nyan? Ayan, puntahan nyo lang talaga dito sa kanila kasi first come first serve dito. At limited units lang syempre, kaya yun talaga paunahan na lang. And then ito yung pinakamurang Mio Sporty na nakita ko dito sa kanila. Ito para sa wala talagang budget dyan pero gusto magkaroon na sariling motor. Ito nasa 7,000 pesos na lang. Ayan no, parang pinakilo na lang yung presyo niya no, isang buong motor na. Tapos ayun nga, maganda syempre since under siya ng kasa, may legit na papel, walang sabit. Naka aftermarket na siya na shock na dalawahan. Ayan no. So ito 7,000 pesos na lang, i-check mo na lang talaga. Kung may pagawain man, okay na rin kasi mababa lang yung presyo niya. Pero syempre, kilatisin mo na lang. And then additional option, pagdating sa Mio Sporty, ito mas mababa to. 10,000 pesos na lang. Ayan color gray. Matte gray yung kulay niya. Sa kulay ng lens niya, okay din naman. Wala nga lang siyang front fender pero yun, minor na. Aftermarket yung tire niya pero malalim pa naman yung tread.
So ayan, 10,000, 7,000, 10,000, 18. Ayan, pili na lang kayo kung anong unit tsaka kung anong condition ng Mio yung hinahanap nyo kasi napakarami nilang Mio rito. Meron silang color matte black. Etong isang to nasa 25k. Ayan, kung medyo may ipon ka, gusto mo mas okay pa yung kaha yan, okay na to. Tapos etong color gray, parang matte gray yata to. Nasa 13,000 pesos naman to. Yung mga sinasabi kong presyo as is na yan ha. Wala na kayo ibang ilalabas bukod dyan. No hidden charges sila. Ayan yung itsura nya. So ayun, para sa mga buy and sell dyan na naghahanap ng unit, gusto nyo mababa yan, puntahan nyo lang dito sa kanila. Etong color gray, nasa 21,000 pesos naman to. Mag-sample tayo ng mileage. Etong isang to, nasa 38k yung mileage nya. Okay pa rin naman yung lens nyo. Pati sa kaha nya, wala namang basag. So ito safe na. Then dito sporty pa rin. Etong isang to, color gray din. Nasa 18,000 pesos naman. Mas suwabe yung headlight lens dito compare dito. Pero sa presyo, mas mahal kasi ito ng 3,000. So ito pwede na to. Nakano pa siya, gold bolts yung ano nya. Yung tornilyo nya dito sa harap. Aftermarket yung tire pero malalim pa yung mga thread. Okay din yung kanya smiley. So yun, daming sporty. Ubusin natin hanggang doon bago tayo pumunta rito sa pangalawang layer tsaka dun sa pinakadulo. Etong color emerald green nila, nasa 15,000 pesos naman. Ayan yung itsura nya. Suabe pa rin, no? Tapos etong color matte black naman, nasa 20,000 pesos lang. Ayan yung itsura nyo. Talagang first come first serve na lang talaga pagka pumunta kayo rito. Pero sa presyo na ganito, halos talaga wala na kayo mahanap na ganyang presyo. Dito lang sa kanila. Tapos dito emerald green pa rin. Ito 2018 model, 22,000 pesos naman tong isang to. Ayan yung itsura ng lens nyo. Okay pa, no? Pati yung kulay nakakatuwa rito kasi may bubong tungkasan nila, kumbaga napoprotektahan rain or shine yung mga unit. Pero alam ko hindi lang dito to sa Wheeltech Baliwag. Alam ko galing din sa ibang branch yung ibang unit dito. Ayan yung itsura ng sporty na color matte green. Tapos dito last Mio Sporty dito sa layer na to, color magenta naman. Maganda pa yung lens nitong isang to. Ito mababa na lang din, 12,000 pesos na lang. Grabe, no? Branded yan ha, Mio Sporty. Maganda pa rin yung kulay ng kaha nya. Glossy, walang bangas yung headlight lens. Pati smiley, all goods. Pagdating sa front tire, aftermarket, pero pwede pa naman yung tread. At ayun nga pala mga sir ha, sa mga naghahanap dyan ng budget meal at trusted na gulong, isingit ko lang, testing nyo Shipa Tire ha. Pag message lang kayo sa Shipa Philippines kung anong sizes yung hinahanap nyo, or pwede rin sa akin mga sir. Soon magkakaroon din tayo ng stock nyan para mas mabilis ko kayong maservisyohan regarding sa Shipa Tire kung naghahanap kayo. Tapos dito mga semi-automatic naman, ito mga TBS Neo XR. Sa ganitong unit nila nagre-range ng 10,000 pesos lang. Ayan yung itsura nyo. Is din nung ganda pa rin ng kulay niya tsaka nung lens niya. Sa mileage, mag-sample tayo mileage. Ito nasa 50k. Tapos medyo sira lang yung kanyang seat cover, pero ayan, minor na yan. Sa presyo nito, pang service, pang araw-araw sa trabaho, pwede na rin. Ayan, tamang-tama since papalapit na yung December, marami nang nakakuha ng 13 month. Ayan, okay na okay pang invest sa motor. Tapos dito, Neo XR pa rin. Etong isang to nasa 14k. Pare silang color black. Etong orange tsaka black, nasa 15,000 pesos naman. Ano pa rin to, TBS Neo XR. I think siya, 110cc ata to na semi-automatic. And last TBS Neo XR dito sa pinakadulo, semi-formado tong isang to, naka-rimset pa. So ito, nasa 10,000 pesos lang. Ayun, okay na rin to, no? Pang service, napaka-all goods na rin gamitin. Since Indian brand, reliable na rin yan. Alam ko pati yung yung mga badja is Indian brand din. So pagdating dito sa harapan, ito marami ng bagsak presyo talaga. Kagaya nito, meron sila rito nag-iisang Yamaha Sight 115. Ito yung FI version na rin, napaka-solid pa ng lens nyo. Ito sa presyo niya, grabe, ang baba na lang din, no? 17,000 pesos na lang. Tapos ito yung Max version na sa kulay ng kaha niya, wala kang masasabi, no? Napaka-glossy ng kulay. Walang kabangas-bangas yung kaha niya. Sa mileage nito, nasa 29k yung mileage. So ayan, kung natitripan nyo Yamaha Sight, puntahan nyo lang dito sa kanila kasi nag-iisa lang yan. Tapos dito may MIUI 125, etong isang to, color white. Nasa 20,000 pesos naman yung bentahan nila rito. Kaya lang yung kulay niya parang nirepaint, tapos medyo siya, medyo rough yung pagkapintura niya. So ayan, desisyonan nyo na lang kung trip nyo ha. MIUI 125 na 2018 model. Tapos dito meron silang Mio Sporty
Parang nirepaint ata ito ng ano, parang Hilux lang yung ginamit. Hindi maganda pagkakakulay. Nasa 15,000 pesos naman to. So ayan, kung trip nyo i-repaint, ayan, puntahan nyo lang dito sa kanila. Sa MIUI 125 na color matte orange, etong isang to, nasa 22,000 pesos naman. Ito yung itsura nyo. Suwabe pa rin yung headlight lens nya, no? Stock, hindi, aftermarket na yung tire nya, pero malalim pa naman yung tread. And then next unit, meron sila ritong Mio Sporty. Ito mababa rin presyo, 15,000 pesos na lang. Ito ay 2018 year model. Tapos color sky blue yung kanyang mags. Sa kulay ng kanya okay pa rin naman. Sa lens niya nga lang medyo may basag. So ayan, kung natitripan nyo, puntahan nyo lang. And then next unit, meron sila ritong Mio Sporty na color magenta. Ito ang presyo naman ito, nasa 20k. Tapos ito yung 2018 model, medyo may gas-gas lang yung front fender. Stock tire pero medyo palitin na. Pero sa presyo okay na to, 20k na lang. Tapos itong color yellow nila na Mio Sporty, nasa 15,000 pesos naman to. Ayun yung tsura nya, oh. Basag lang yung kanya smiley, pero sa presyo okay na rin to, mababa. Tapos ito meron sila rito ang CT100. Ayan, sa mga naghanap ng pang negosyo, parang ito yung pinakamurang CT100 na nakita ko dito sa kanila. This one 8,000 pesos na lang. Grabe, no? Halos presyong bakal na lang. Ayan, nag-iisa lang to. Kung natitripan nyo, puntahan nyo na agad yan dito sa kanila. Tapos ito yung pinakamurang motor na nakita natin dito sa kanila, for as low as 5,000 pesos lang. Grabe, ayan, no? 5,000 pesos. Ito ay Neo XR na 110cc ata to, drum brake version. Ayan yung itsura nya. Medyo sira nga lang yung ano nya, seat cover, pero ito kasi minor na to. Importante dito is yung makina. And then last unit dito sa side na to, meron sila rito ang Yamaha MIUI na 125cc color matte blue. Ito naman yung presyo nito, nasa 27,000 pesos. Ayan, naka ano na siya, repainted ng color blue yung kanyang mags. Tapos ayun yung kulay ng kanyang kaka. Pagdating sa mileage nito, nasa 25,000 pesos. And then last two units dito sa pinakadulo, meron sila rito pang business Yamaha YTX na 125. Halos pare sila ng presyo. Etong santo nasa 17,000 pesos. Ang ganda pa na itsura nya, no? Walang kaliklik yung makina. Tapos yung tread life ng gulong nya, napaka solid pa, and malalim-lalim pa naman yung tread. Ito yung headlight lens nya. And last unit pagdating sa pang negosyo nila, ito TMX YTX 125 ulit, sorry. Etong santo nasa 17,000 pesos naman. Ayan yung overall itsura nya. So ayan, sa mga naghanap ng YTX, kung pasok sa budget nyo, puntahan nyo lang dito sa kanila. So dito naman tayo sa may bandang likuran. Ito mga TBS brand. Sa mga hindi nakakaalam, ulitin ko, ano to, Indian brand. So reliable din yan in terms sa motorcycle industry. So ito sa pinakaunang unit na nandito sa harapan, ito meron sila ritong TBS XL100. Ito kagaya ng palagi ko sinasabi, gustong gusto ko tong motor na to. Will take baka naman kahit isang ganito lang, kasi masarap tong ano gamitin pang service sa school tsaka pampalengke, kasi malawak yung ano niya, gulay board niya. Ayan, yung lagayan. Marami ka may ilalagay dito sa napamalengke mo, kahit sa ano, kahit pag nag-grocery ka, kahit isang box na hindi ganun kalakihan, kasyang kasya dyan. Ayan, no? Sa mileage nito XL100 nila, nasa 1,079 lang. So parang good as new. Pagdating sa pricing nito, nasa 10,000 pesos lang, no? Pwede na, panalo na sa presyo to. Sarap gamitin nito pang subdivision din. Ayan, naka na siya, colored na yung kanyang rayos. Sa gulong niya wala ka masabi, napakaganda. Etong color red, nagre-range ng 16,000 pesos. Ayan yung itsura niya. And then nga pala mga sir, singit ko lang disclaimer, kasi marami nagtatanong kung nagbebenta raw ako ng motor. Hindi ako taga dito ha, nagbibigay lang tayo ng tips and information kung saan po merong second hand motorcycle. Kung sakaling may mga question pa po kayo or inquiry, iniwan ko na po sa description box yung contact number nila at saka address, para you can message them directly para mas mabilis nilang masagot. Alright, so ito na lahat ng available repossessed motorcycle nila na naka Wheeltech Motomura Sale. Madali lang naman puntahan to, ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze. Wheeltech, Baliwag, Bulacan, automatic yan. Dito na yung bagsak nyo dito sa kanilang branch. Tapos ayun, ulitin ko lang ha, itong kanilang Motomura Sale ay valid lamang simula September 29 to 30. So 2 days sale lang to, kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Puntahan nyo na agad dito para ma-check nyo yung unit. Right?